Magandang umaga po. Tila naiinip na si Pangulong Noynoy Aquino sa usad na investigasyon ng Senado sa mga alegasyon laban kay Vice President Jejomar Binay. Git niya bakit hindi sabay-sabay na ilabas ang mga ebidensya kung meron man nang matapos na ang pagdinig at makabalik na ang mga senador sa kanilang mga kailangang gawin. Sabi ng Pangulo sa huling araw ng APEC Summit sa China. May news to go si Cara David. Kung si Pangulong Aquino ang tatanungin, nais niya sanang ilabas na ng Senado ang lahat ng ebidensya nito tungkol kay Vice President Jejomar Binay para matapos at makumpleto na ang investigasyon. Naiinip na rin kasi si Pinoy sa pautay-utay na paglalabas ng mga alegasyon laban sa pangalawang Pangulo. I would have to respect the whole equal branch, no? But at the same time, the request is does it have to be in dribs and drabs? No? Can we not have the whole list? Yeah, is the proof really, particularly, is the proof really there? Is it substantial proof? Meron siyang preba, meron akusasyon, minsanan, di ba? Lumabas yung totoo, no? Kasuhan yung dapat kasuhan, i-absuerte yung wala. Tapos, balik tayo sa lahat ng kailangan gawin. Sinabi ito ni Pinoy matapos siyang tanungin tungkol sa pagtawag niya kamakailan kay Senate President Franklin Drilon. Ipinakiusap daw kasi sa kanya ni Vice President Binay na hilingin kay Drilon na ipatigil ng investigasyon. Pero ayon sa Pangulo, hindi niya nais ipatigil ang investigasyon. Ang nais lang niya, makumpleto na ito agad para makatuon ng muli ang Senado sa mga iba pa nitong gawain. May balance in politics sa kay responsibilities natin dito. And I'd like to think that we have responsible members in the Senate who are attending to the other functions besides this. So, kumbaga, mas maganda kung makonclude as early as possible. Well, parang every question that there is, you need the answer as soon as possible. Sa kanyang huling araw sa Beijing, China para sa APEC Economic Leaders Meeting, sinabi ng Pangulo na nagkaroon sila ng pagkakataon ni Chinese President Xi Jinping na makapag-usap ng sandali. Pagkatapos ng APEC Leaders Meeting at tree planting ceremony, sinabi raw sa kanya ni President Xi na kinikilala nito ang mahabang relasyon sa kasaysayan ng Pilipinas at China at sana raw makapag-usap silang muli para makahanap ng paraan para maayos ang sigalot sa South China Sea. Ikinatuwa ni Pangulong Aquino ang pahayag na ito ng Pangulo ng China. Mainam raw na bukas ng muli sa pakikipag-usap ang China, pero hindi raw ibig sabihin nito na ititigil na ng Pilipinas ang ating pagdulog sa United Nations Arbitration Panel. Susubukan daw nila ang lahat ng estratehiya para makahanap ng mapayapang solusyon sa problema sa West Philippine Sea. Mula dito sa Beijing, China, Cara David, GMA News. Sabi niya Laguna, inimbestigahan na kung may kasabwat ang naarestong sospek sa pagpatay at panggagahasa sa isang 8 taong gulang na bata. At kapag natiyak na minor de edad pa ang suspect, ililipat siya sa kustudiya ng DSWD. May news to go si Von Aquino. Alas 7 kagabi nang mahuli ng mga pulis sa Barangay Santo Tomas ang suspect sa hinihinalang panggagahasa at pagpatay sa 8 taong gulang na batang babae sa Biñan, Laguna. Kwento ng mga pulis, habang hinahanap nilang suspect sa Barangay Santo Tomas, biglang nasira ang headlight ng kanilang mobil. Nang huminto sila sa lugar, di nila inaasahang dito nila makikita at maaaresto ang suspect. Nawalan kami ng ilaw ng 7 p.m. sa isang spot, sa isang area. At doon sa area na yon, bumaba kami at around 10 to 15 minutes nakita namin itong tao. May CCTV kami, meron kaming witness na nagpapatibay na positive identified siya. Nasa kasama ng bata. Tinangka pa raw tumakas ng suspect pero agad siyang dinampot ng mga pulis. Hindi pa maibigay ng mga pulis ang buong pagkakakilanlan ng suspect dahil minor de edad daw ito. Ito sabi niya kasi according to them family niya is minor din. Pero titignan namin. Siyempre we need proof. Pakitaan nila kami ng ebidensya na siya nga isang minor. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya ng biktima na nahuli na ang suspect. Pero hindi raw dito nagtatapos ang kanilang paghahanap ng hustisya. Ako'y po ay nagpapasalamat at nabigyan ng katarungan kaagad ang anak ko. Ang dapat po dyan sa ginawa sa anak ko ay nahuli siya. Kung ano pong ginawa sa anak ko, mas masahol pa dapat ang gawin sa kanya. Sa akin po, hindi pa rin, kulang pa rin po sa akin sa nangyari sa aking anak. Nahuli lang po. Pero ang gusto ko, kung ano yung nangyari sa anak ko, sana doon sa gumawa ng anak ko, ganun din, kamatayan din ang kaparusahan din.
Hindi lang din daw ang 8 taong gulang na bata ang muntikang mabiktima ng suspect. Kwento ng 10 taong gulang na kapatid ng biktima. Isinakay umano sila sa bisikleta ng suspect umaga ng Linggo. Nauna raw siya hanggang ang biktima naman ang sumunod na isinakay nito. Inuli niya ang loob ng anak kong yung pangatlo po. Tapos ito naman po ang inangkas niya. Sabi niya di nakaikot na po na isang ikot. Sabi niya, iikot daw siya ulit. Sabi naman nito, kuya, babalik ako, diyan lang kami sa ibaba. Yung pala, yung sabi ng anak ko na babalik siya, siguro po, malayo na po pinagdala sa kanya. Von Aquino, GMA News. I am ready. GMA Road Watch. Serbisyong totoo ng GMA News. 9:44 na po ng umaga, narito na ang GMA Road Watch para sa mga kapuso nating on the go. Katuwang po ang Waze. Silipin natin ang lagay ng trapiko sa Araneta Avenue sa Quezon City kung saan may kumalat kaninang madaling araw na nasa 100 sako ng chicken feeds. Bagamat naibalita na po natin na natanggal na po yan, makikita natin sa magkabilang lanes ay napakabigat pa po ng daloy ng mga sasakyan dahil pula po ang kulay ng lane. Itong dalawang lane na ito, yung mga papunta po sa itong pataas na ito ay papunta sa E. Rodriguez mula N. Domingo, habang yung pababa naman ay papuntang N. Domingo, Quezon City at San Juan. So mapapansin niyo po, nasa 18 kilometers to 24 kilometers po yung average speed ng mga sasakyan dyan sa magkabilang lanes po na yan. Kaya sa mga kapuso po natin na ayaw maipit sa mabigat na daloy ng trapiko, gumamit na po tayo ng ibang mga alternatibong ruta. Gamit naman po ang MMDA traffic camera, tingnan natin ang lagay sa Katipunan Avenue, Quezon City. Yung sa kanan pong bahagi ay papuntang Pasig at Taguig, habang yung nasa kaliwa naman po ay papuntang Tandang Sora. Sa mga oras na ito ay maluwag po ang magkabilang lanes. Nagkakaroon lamang po ng build-up yung papunta po ng Tandang Sora dahil may stoplight po dyan. Ito po ang latest mula sa GMA Road Watch. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Tiniyak ng Toll Regulatory Board na masusi nilang pag-aaralan ang petisyon sa taas pasahe sa mga expressway bago nila ito desisyonan. Pero ang ilang biyaherong dumaraan sa SLEX, kabado na dahil baka tumaas din daw ang pasahe dahil dito. May news to go si Chino Gaston. Sakto sa mga biyahe ng mga bakasyonista kasunod ng pagdiriwang ng bagong taon, simula January 1, 2015, gustong magtaas ng singil sa toll ang pamunuan ng North Luzon Expressway. 15% ang hirit. 7 pesos na dagdag agad yan sa mga kotse, jeep, pickup at iba pang maliliit na sasakyan papunta sa Marilao, Bulacan. Mas mahal pa kung mas malaki tulad ng mga bus. Mas mahal din kung mas malayo ang biyahe, lalo yung mga papuntang Central at Northern Luzon. Mas malalaki naman ang hiling na dagdag singil sa mga expressway patungo sa mga probinsya sa Southern Luzon. Pero wala pang eksaktong kwenta. 33% sa Southern Luzon o SLEX at 16% sa kadugtong nitong Star Tollway. 25% naman sa Cavitex. Mas mahal ang bayad kung mas malayo ang biyahe at kung mas malaki ang sasakyan tulad ng mga bus. Tiniyak naman ng Toll Regulatory Board na masusi nitong pag-aaralan ng petisyon bago ito desisyonan. Meron pong powers naman ng TRB to grant a provisional approval. Kung sila po ay makaka-comply dun sa requirements for any provisional adjustment. Ang mga nakausap ko sa ilang bus terminal sa Pasay City na biyahe SLEX, kabado na. Baka raw kasi sa kanila ipasa ng mga bus company ang tiyak ng dagdag nilang gastos dahil sa toll hike. Siyempre sir, dahil magtatas din ang bayad sa sa bus. May masasakyan ba kayo iba? Wala eh. Toll fee dito sa expressway, ano po? Wala eh, puro bus lang din naman dumadaan doon, di ba? Wala pang tugon ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines kung magtataas ng pamasahe. Pero paniwala ng ilang bus driver, hindi agad maapektuhan ang pamasahe. Pwede naman apektado ang mga pasahero nan eh. Kasi sa company naman yung yung kagaragaw ng company. Chino Gaston, GMA News. Sa karagatan ng Camiguin at Bohol, isa umanong ulo ng tao ang nakita ng mga mangingisda sa loob ng tiyan ng nahuli nilang pating. Nasa state of decomposition na raw ang natagpo ang ulo. Agad din nila itong itinapon ang katawan ng pating sa dagat matapos silang kunin ang palikpik at ulo nito para ibenta. Tinatayang nasa 300 kilo ang timbang na nahuling tiger shark.
At balikan po natin ang issue tungkol kay Vice President Jejomar Binay at Senador Antonio Trillanes IV. Hindi daw ito yung unang pagkakataon na inatrasan ni Vice President Binay si Senador Trillanes ayon mismo sa Senador. Sabi ni Trillanes, dahil bahagi ng oposisyon si Binay noong 2007, magkakasama silang nagplanong mag-aklas noon. Ang pangako ni Binay na alkalde noon ng Makati, makikipag-ugnayan sa urban poor, tauhan sa City Hall at mga estudyante at sama-sama silang magmamarcha sa Ayala Triangle. Pero sa mismong araw na naganap ang tinaguriang Manila Pen Siege noong November 29, 2007, hindi nagpakita si Binay. Muntik na raw malagay sa panganib ang buhay ni Trillanes kung hindi dahil sa tulong ng media. Matatandaang ang Manila Pen Siege ang ginawang pag-aklas ni Trillanes kasama sina retired General Danilo Lim, dating Vice President Eufesto Gengona at ilang Magdalo soldiers para ipanawagang bumaba sa pwesto si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ilang oras matapos ang pag-aaklas, sumugod ang tropa ng gobyerno sa hotel gamit ang isang armored personnel carrier. Ilang taga-media ang dinampot noon para imbestigahan. Tingin ng kampo ni Binay, may ibang dahilan si Trillanes sa pagpuntirya niya sa Vice Presidente. Lumalabas pala ngayon, hindi lang pala politika itong dahilan ni Antonio Trillanes. Ang isa pang dahilan, mukhang may personal na galit siya kasi sa tingin niya, hindi siya sinuportahan. Si VP Binay ho ay isang abogado. Hindi ho siya sasama sa kahit anong bagay na magsasaligang batas. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. May mga pag-ulang mararanasan po sa silangang bahagi ng bansa ngayong araw. Base sa datos ng The Weather Company, may mahihina hanggang katamtamang pag-ulan sa may Bicol Region sa Luzon ngayong umaga. Posible naman ang mahihinang pag-ulan sa iba pang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa na magkaroon ng pag-ulan ngayong araw. Mahihina hanggang katamtamang pag-ulan din ang maaaring maranasan sa silangang bahagi ng Visayas, lalo na sa gabi. Sa ngayon kasi, nakakaapekto sa may Bicol Region at sa silangang Visayas ang isang low-pressure area na huling namataan ng Pag-asa sa layong 605 kilometers sa silangan ng Surigao City. Hindi naman daw ito inaasahang magiging bagyo. Sa Mindanao naman, posible ang mahihinang pag-ulan sa ilang bahagi. Yan po ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Arestado ang 4 na lalaking nakuna ng armas at pampasabog. Kabilang sa kanila ang isang pulis na umaming supplier ng armas ng grupo. Target umano nilang hold upin ng isang negosyante. May news to go si JP Soriano. Intratech Assault Rifle, Colt Commander Pistol, metal spikes at iba pang uri ng mga matataas na kalibre ng baril at pampasabog ang narecover sa 4 na inarestong lalaki sa parking lot ng isang mall sa Las Piñas. Isa sa kanila, pulis pa man din. Kaya nung una, kahit armado ang mga kasama ni PO3 Magdaleno Pasha Jr., hindi muna sila sinita ng nakakitang pulis. Pero tumawag pa rin daw siya ng mga kasama at nang lapitan nila ang grupo. Biglang tumakbo. So hinabol nila bakit tumakbo pulis. So hinold sila lahat doon kasama yung 3 na laman nung sakyan. Yun nga, na-recover sa kanila ito. Dahil sa mga dalang armas at pampasabog, inaresto ang grupo. Kumanta pa raw ang isa sa kanila sa Las Piñas Police. May target daw silang hold upin na negosyante. Inamin ng isang miyembro nila that may target sila rito somewhere in Alabang na nagko-commute lang daw, may dalang malaking halaga ng pera at yun daw ang target nila. Umamin din daw ang 3 kasama ng pulis na dati na silang nango-hold up sa ilang lugar sa Bulacan at Maynila. Pero itinanggi nila ito nang makausap ng GMA News ang mga narecover sa kanila. Bibenta po namin. Kaya niyong bebenta? Diyan po may kausap po kami. Magkano niyong bebenta? Depende po sa pag-uusap. Kausap na? Hindi ko rin po gano'ng kilala, sir. Si Pasha naman, umamin daw na supplier nila ng baril. Yung nagiging involvement niya, parang siya yung nagpro-provide ng mga gamit para dito sa mga to. Sino mang tiwaling pulis sa aming kasamahan, hindi kami mag-aatubiling hulihin. Hindi umarap sa GMA News si Pasha para mahingan sana ng pahayag. Na-recover din mula sa mga sospek ang ilang ATM, ID na nakapangalan sa ibang tao at mahigit 20,000 cash at mga cellphone na mga sospek. JP Soriano, GMA News.
Mamayang hapon na po, inaasahan darating sa bansa mahigit 100 Pilipinong peacekeepers mula Liberia. Pero didiretso sila sa isang isla sa Naik, Cavite kung saan sila ika-quarantine ng 21 araw. Ni hindi sila pwedeng salubungin ng kanilang kaanak. Narito po ang report. Ito ang Caballo Island sa Naik, Cavite. Sa islang ito didiretso ang 133 miyembro ng Philippine contingent ng United Nations sa Liberia. 108 ang mga sundalo ng AFP, 24 ang mula sa hanay ng pulisya at isang taga-BJMP. Ipinasilip ng AFP ang loob ng Caballo Island. Kompleto sa pasilidad at tiniyak nilang magiging komportable ang mga peacekeeper. Ang mga tent kung nasaan ang kanilang mga higaan, di aircon. Meron ding hiwalay na liguan at water station. May wifi, signal ng telepono at kumpleto rin ang mga gamit para sa pag-ehersisyo at iba pang recreational activity. Bilang bahagi ng protocol, 21 araw na mananatili sa quarantine facility sa isla ang mga sundalo para matiyak na ligtas sila sa sakit na Ebola. Pero nauna nang nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na negatibo sa Ebola virus ang mga Pilipinong sundalo batay sa medical screening ng UN. Ang pag-quarantine sa kanila ay tugon ng AFP sa kampanya para panatilihing Ebola virus-free ang bansa. Humingi naman ng pangunawa ang AFP sa mga pamilya at kaanak na sabik nang makita ang mga magbabalik na sundalo. Para sa kaligtasan ng lahat, pinayuhan ng kanilang mga pamilya na huwag nang pumunta sa Villamor Air Base sa Pasay kung saan lalapag ang UN chartered flight sa kayang Philippine contingent. We will clear the place. There will be no other aircraft. This is just to, again, add precautionary measure. Bagamat naiintindihan ito ng kanilang pamilya, hindi pa rin naiwasang malungkot ng ilan dahil hindi pa rin nila makakasama ang kanilang mahal sa buhay. Masaya po. Tapos po yung mga times po na like nag-graduation po ako, wala po si Papa, nag-birthday po ako, wala po si Papa. Po. Hindi po kasi nakakamiss po kasi Papa. Maliit lang naman po yung kanang 21 days sa matagal namin na paghintayan. Mapapaghintayan din po namin yun. Mga kapuso, iniimbitahan po namin kayong sumali sa Ask Away, the GMA News Facebook Q&A mamayang alas 4 po hanggang alas 5 ng hapon. Kasama po ang bida ng ilustrado na si Alden Richards. Sa loob ng isang oras, sasagutin ng Kapuso Actor ang inyong mga tanong sa GMA News Facebook page. I-like lamang ang official Facebook account ng GMA News at abangan ng Ask Away kasama si Alden Richards mamaya. Nagdulot ng pagbagal sa daloy ng trapiko ang mahigit 100 sako ng chicken feeds na kumalat sa Araneta Avenue sa Quezon City. Kwento ng driver, kumalas at bumigay ang tali sa mga sako kaya natanggal ang mga ito mula sa pagkakasalansan. Itinanggi naman ng driver na overloaded sila dahil 500 sako lang daw ang karga nila, gayong nasa mahigit 600 sako ang kapasidad ng kanilang truck. Sa ngayon, nahakot na ang mga nalaglag na mga sako ng pagkain sa manok at naitabi na rin ang truck na may karga nito. November 12, 1979, kinoronahan si Melanie Marquez bilang kauna-unahang Pilipinang Miss International sa Tokyo, Japan. 15 taong gulang lamang siya nang makuha ang korona. Bukod sa taglay na ganda, napansin din si Marquez dahil sa kanyang personalidad at sagot sa question and answer portion. Tinanong kasi siya kung anong parte ng kanyang katawan ang gusto niyang baguhin. Sagot niya, wala siyang babaguhin dahil kontento raw siya, lalo na sa kanyang mahabang legs. Matapos ang pageant, naging modelo at aktres si Marquez. Ipinagtanggol ni Health Secretary Enrique Ona ang pagkuha nila ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV10 para sa vaccination program ng gobyerno. Itinanggi niyang nakausap niya ang manufacturer ng bakuna. Aniya hindi pa malinaw noon na mas maganda ang anyay mas mahal na PCV13 kumpara sa PCV10. At ang naging konsiderasyon nila sa pagpili ay ang presyo. Mas mahal kasi ng halos $1 ang PCV13 kaysa PCV10 para sa mahigit 300,000 bata. Pero ang PCV13 ang nirerekomenda ng World Health Organization dahil mas maraming sakit ang napipigilan nito, hindi lamang pneumonia. Bago mag-leave si Ona, pumili siya ng mga miyembro ng Independent Review Committee na tututok sa issue. Tiniyak niyang magiging tapat at mabusisi ang Review Committee.
Samantala, ilang grupo ang nagkilos protesta sa labas ng tanggapan ng Department of Health para batikusin ang kakulangan umano ng paghahanda ng gobyerno laban sa sakit na Ebola. My News to Go si Maki Pulido. Maki. June ongoing yung programa ng Alliance of Health Workers dito sa tapat ng Department of Health. Actually, nagkakaroon na nga ng traffic dahil we are occupying one lane dito sa tapat ng Department of Health. Pero bakit ba sila nandito? Unang-una, nandito sila para iangan, ireklamo at punahin ang Department of Health dahil puro press release lang daw ang ginagawa nitong sinasabi na handa na ang Pilipinas o ang Department of Health dito sa banta ng Ebola virus. So gusto ko nga lapitan, meron kasi silang hinanda rito na parang poster kung saan ito yung dapat daw kasi according to the World Health Organization na dapat hazmat, na dapat gagamitin ng isang health worker sakaling kumprontahin nga ang isang pasyente na may Ebola virus. Pero kanina, alam mo, interesting, June, tinatapunan nila itong lab gown na to ng kung ano-anong fluid katulad ng kape, coke, etc. para raw ipakita na itong gown na to na ginagamit ng ating mga health workers sa mga pampublikong ospital ay easily penetrated by any liquid. Tama po ba yun, sir? In fact, nung binuhusan nga nila to, makikita ninyo na basa na raw sa loob at meron ng contact sa skin yung fluid na itinapon sa gown na ito. Ngayon, itong gown na ito ay isang personal protective equipment na siya namang normal na ginagamit sa lahat ng mga pampublikong ospital sakali ngang may kailangan daw silang aalagaan ng pasyenteng may Ebola. Wala pa tayong hazmat. Ito yung sinasabi ng mga tagapagsalita ng Alliance of Health Workers. Kaya sila natatakot, lalo na raw na ang Pilipinas, alam naman natin yan, June, marami tayong mga kababayan na overseas Filipino workers. So isang dapat lang na paghandaan nga itong banta ng Ebola sa pagpasok at nakakalungkot daw na kahit anong sinabi na ng Department of Health sa media o sa report nila kay Pangulong Aquino ay sa totoo lamang na ang frontliners natin, ang mga health workers ay hindi talaga handa. Kahit na mga protective gears, wala sila sakaling magkaroon ng Ebola. So maliban dito, June, sa kakulangan nga sa handa sa Ebola ay binabatikos rin nila. Actually, what they were calling for was the resignation of Secretary Ona. Nung kinalampag nila ang gate ng Department of Health, ang hinihingi nila ay ang pagbibitiw ni Ona. Ang sinasabi nila, maliban kasi doon sa sinasabi nga na question o yung pinaiimbestiga na maling gamot na ginamit o binili ng Department of Health, dapat daw imbestigahan at i-audit lahat ng mga kontrata, hard and soft projects na pinasok ni Secretary Ona at ng Department of Health dahil ang duda nila ay meron na ring ibang kaso pa ng corruption. So June, 8:30 ng umaga nagsimula ito. Maya-maya lamang ay magpa-pack up na rin ang grupo ng Alliance of Health Workers, pati Health Alliance for Democracy para tapusin na rin itong kanilang kilos protesta sa tapat ng Department of Health. June? Maki, meron bang tsansa na meron man lang makipagdialogo sa mga grupong nagpoprotesta na yan mula naman sa liderato ng Department of Health? Maki. You were asking kung may chance o gusto ba nilang makipagdialogo dito sa mga opisyal ng DOH. Yung taga-Department of Health man lang maging open, at least meron lumabas dyan kahit yung kanilang representative na ma-address din naman yung concerns ng mga nagrarally dyan sa labas, Maki. Ng ating mga health workers. So far, wala pa, June, na lumalabas dito. Maya-maya, tingnan natin kung meron mga makikipag-usap dito sa mga grupo na nakikilos protesta dito sa tapat ng DOH. Dahil alam mo, June, when we say that these are groups of health workers, we were talking to doctors and nurses of public hospitals. Exactly. Sila yung mga nandito ngayon. So yung mga kausap natin at nagpapaliwanag sa
natin kanina ay mga nurse ng San Lazaro Hospital, mga nurse at doktor ng Orthopedic Hospital. So, tingnan natin maya-maya lamang kung may makikipag-usap sa kanila tungkol nga dito sa kanilang mga concerns. June? Okay, maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Bilang sagot po sa panawagan ni Pangulong Noynoy Aquino na paspasan na ang pagdinig ng Senado laban kay Binay, sinabi ni Senador Antonio Trillanes IV na posibleng abutin ang hanggang Mayo sa susunod na taon ang investigasyon. Sa programang Unang Balita, sinabi ng Senador na bukod sa umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2, marami pang mga anomalya sa Makati na dapat isa publiko. Kaya gusto ba pabilisan ni Pangulong Noynoy Aquino ang investigasyon laban sa Vice Presidente? Posibleng magtagal pa ito dahil sa mga bagong ebidensya na ilalabas daw ni Trillanes. Ito pong inimbestigahan natin ngayon, mga bagong building. So ngayon pa lang natin ginagather yung mga... Wala sa ombudsman pa yon. Wala pa yon. Ang objective na at this point is to make sure na makulong po si Vice President Binay. Dahil bilyon-bilyon po ang ninakaw nito. Pabor naman ang kampo ni Binay na mapabilis sa investigasyon gaya ng pahayag ng Pangulo, pero tila hindi raw nabibigyan ng sapat na pagkakataon ang kanilang panig na magsalita sa pagdinig. Matatanda ang hindi pinayagan ng komite na magsalita sa pagdinig sina Navotas Representative Roby Tiangco at una spokesperson JV Bautista bilang kinatawan ni Binay. 43 araw na lang po, Pasko na. Nako, partner. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang abala na sa paghahanda ng panregalo at mga dekorasyon. May nahinda ka na ba para sa akin? Always ready ako dyan, partner. Pero paalala mga kapuso, maging mapanuri po sa pamimili ng Christmas decors. Kahapon, naabot sa mahigit kalahating milyong pisong halaga ng Christmas lights ang kinumpiska ng Department of Trade and Industry. Sobrang nipis kasi ng mga wire dito. At gawa sa bakal ang mga plug, imbis na copper. Yun lang. Ayon sa DTI, maaring pagmulan ng sunog ang mga ito. Babala po ng ahensya, hindi sila titigil sa pagmamonitor. Ipinasara na rin nila ang mga tindahang nahuling nagtitinda ng mga substandard Christmas lights. Dahil po sa kabi-kabilang road construction at repair, hindi na muna magpapatupad ang MMDA ng Christmas lanes ngayong taon. Yan po ang mga alternatibong ruta na maaari sanang daanan ng mga motorista para makaiwas sa matinding trapiko tuwing panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, marami silang hinahabol na roadworks ngayon para sa mga nalalapit na aktibidad sa bansa tulad ng pagbisita ni Pope Francis. Pero aniya, may bago naman silang ikinakasang traffic management scheme kapalit ng Christmas lanes. Babala ng NBI sa ating mga kababayan, maging maingat at huwag basta-bastang magtiwala. Isang napakilalang fixer sa Korte Suprema ang arestado sa entrapment operation. Ang kanyang modus, magpanggap na may koneksyon sa korte para mabaliktad ang mga natalong kaso. May news to go si John Consulta. Pagdating sa tagpuang fast food sa Shaw Boulevard at pagkabot ng mark money, agad na aresto ng NBI ang suspect na si Homer Cruz. Sabi naman nagreklamo kay Cruz, nagpapanggap daw siyang may koneksyon sa Korte Suprema at iba pang ahensya ng gobyerno para tulungan silang mabaliktad ang mga kaso nilang natalo o napasuna. Mahigit 7 milyong piso raw ang naibigay sa kanya nang aabot sa 400 niyang mga biktima. Nagbigay po kami ng 190 sa Boracay dahil ititreat yung 6 na opisyal sa Supreme Court. Marami daw po nagreklamo laban sa inyo. 7 million pesos daw yung nakuha nyo na. Totoo po ba ito? Wala pong ganun. Walang ganong pera? Kayo ba sir may connection sa Supreme Court? Wala po. Nagtrabaho po ba kayo minsan doon? Hindi po. Bukod sa mga peking dokumento, nakuha rin mula sa suspect ang isang kalibre 45 baril. So, mahigit 400 tong mga tao na to na empleyado, contribute sila. Yun nga, pero wala na nangyari sa kaso nila. At talagang niloko na sila ng tao na to. Ang pwede ikaso dito ay attempted estafa at saka falsification of documents. Patuloy yung babala ng NBI sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging mapanuri bago magtiwala para hindi maloko at mabiktima ng mga kawatan. John Consulta, GMA News. Okay lang daw ang ginawang pag-atras ni Vice President Jejomar Binay sa debate dapat nila ni Senador Antonio Trillanes IV. Ayon po yan sa isang political analyst,
Pero para sa mga ordinaryong mamamayan, maling hakbang ang kanyang ginawa. May news to go si Haji Rieta. Ikinagulat ng marami ang pag-atras ni Vice President Jejomar Binay sa isa ng debate nila ni Senator Antonio Trillanes IV. Mismong sa karawan niya kahapon, inihayag ng Vice Presidente ang pag-atras sa debate na gaganapin sana sa November 27. Bigla-bigla raw kasing ang daming satsat ni Trillanes. Para sa political analyst sa Simon Casiple, hindi naman daw masama kung umatras ang Vice Presidente. May tamang ahensya rin daw na dapat humawak sa ganitong usapin. Kung issue, saturated na public. Kung meron mang hahabulin dito, iba na sigurong issue, ibang forum. So you would expect posible yung ombudsman mag-be submission na ng evidence. Para sa ilan, tila maling hakbang daw ang pag-atras habang nasa kainitan ng laban. May nagsasabi namang tama lang umatras dahil wala namang mapapala sa debate. For me, dapat umattend din siya para mapatunayan niya na walang tinatagong sikreto yung building na yon. Hindi mo porket umatras ka, means guilty ka na. Tsaka mas marami problema yung bansang Pilipinas and as a Vice President, kailangan niya mag-focus doon kasi sa mga ganitong issues. Kung talagang wala siyang tinatago, siguro pwede naman niyang i-resume o kaya kung hindi man debate, may ibang paraan para makita yung transparency na inosente siya, parang gano'n. Wala siyang kinalaman sa mga yan. Haji Rieta, GMA News. Kaugnay ng pagdating mamaya ng mga peacekeeper mula sa Liberia, makakapanayan po natin si Dr. Lyndon Lisoy, tagapagsalita ng Department of Health. Magandang umaga po, Dr. Lyndon Lisoy. Si Mariz Umali po ito. Yes, Mariz, magandang umaga po sa ating mga tagapanood. Opo, Doc, una po sa lahat, international standards ba o international protocol yung ganito na kahit na na-check na ng United Nations at sumailalim na sa 21-day quarantine itong mga peacekeepers, pagdating dito kailangan pa nilang sumailalim ulit sa panibagong 21-day quarantine ulit? Well, i-clear lang natin yung kung bakit kailangan mag-21 days quarantine ulit o kailangan mag-21 days quarantine dito sa atin sa bansa natin. Kahit na sabihin natin na na-test sila ng UN na negative for Ebola. Yung chance kasi na, although very minimal, very increased na ma-expose sila sa individual na may Ebola ay nandun pa rin po habang nandun sila sa area na yun. So on their way to the airport, habang naghintay sa airport ng country of origin nila, nandun pa rin pagkakataon nila. And we do not want to miss on that. Kung pagdating nila dito, isa-subject natin ulit sila for another 21 days of quarantine. Hindi po siya international na regulation or guideline, but it is something that the government is taking into para masiguro lang hanggat maaari talaga ay hindi makapasok dito ng Ebola. Alright. Pagdating po nila sa Caballo Island, ano-ano po ba yung mga test na pagdadaanan pa nila o talagang mananatili lamang sila doon, Doc? Well, maganda yung tanong mong yan, Marisa, para maklear na rin sa ating mga tagapanood na ito pong darating naman peacekeeping tools na ito are all healthy, meaning wala po silang naramdaman na sintomas. Tulad na nababanggit na natin dati pa, na Ebola, kung wala kang sintomas, kahit nag-incubate ka, or meaning meron pang virus system mo, kung wala ka naman sintomas, manifestations, wala ka kakayahan na makapagsali ng sakit o makapag-transmit ng infection. So meaning, walang dapat na itabahala o itatakot yung mga tao dahil none of them would actually manifest any symptoms kasi nga, hindi naman sila i-allow din na sumakay ng aeroplano kung meron mililitaw na sintomas. So pagdating doon, kaya lang napag-decide, kasi siyempre baka iniisip nila, bakit sa island? Parang meron bang kakaiba na kailangan silang dalito sa island? Itong lugar na ito ay military area din ito na para they own the area para mas ma-monitor lang maigi at hindi kalat o nasaan man sila, ma-identify natin kaagad yung kakaproblema. Kaya nag-decide na ilagay lang sila sa isang lugar and they would actually go around, free to go around, at walang test na isa-subject sila. So ang malinaw lang po, kung dun sa sinasabi niyo may very minimal chance na baka makakuha pa sila or magpositibo, hindi na rin sila isasakay pa sa eroplano pabalik dito sa Pilipinas. Hindi. Yung minimal chance na makakuha ng infection nandoon along the way. Pero yung may mga lilitaw na sintomas habang nandoon sila bago sumakay ng aeroplano, doon sila hindi papayagan sumakay kung may sintomas. Alright. Malinaw po yan. Maraming salamat po, Dr. Lyndon Lisoy, tagapagsalita ng Department of Health. Yes, maraming salamat.
Matapos ng pagdalo sa APEC Summit sa China, nasa Myanmar na po si Pangulong Noynoy Aquino para dumalo naman sa 25th ASEAN Summit. May news to go si Ivan Mayrina. Ivan? Magandang umaga mula sa Myanmar, Maris. Alas 9 ng umaga dito sa Myanmar at alas 10:30 ng umaga dyan sa Pilipinas, formal na magbubukas ang 25th ASEAN Summit. Bago maghating kagabi ay dumating si Pangulong Noynoy Aquino dito sa Myanmar mula sa kanyang pagdalo sa APEC Summit dyan naman sa Beijing. Para sa kaalaman, Maris, ng ating mga kababayan, ang Pilipinas po ay isa sa mga founding members ng Association of Southeast Asian Nations na nabuo lamang ng 5 bansa taong 1967, pero ngayon ay nasa 10 na ang member countries. Tulad ng karaniwang nangyayari sa mga ASEAN Summit, mga paraan para mapaigting ang kooperasyon sa member countries patungkol sa trade and investments ang tatalakayin. Pero maliban dyan, nariyan ang mga napapanahong issue ng regional security, mga isyong pangkalusugan at proteksyon ng mga migrants sa iba't ibang bansa. Sa panig ng Pangulo, kabilang sa kanya mga isusulong ang mga paraan para mapalago ang small to medium enterprises o SMEs at gayon din ang pagsusulong ng pagbuo ng legally binding at mutually acceptable Code of Conduct sa West Philippine Sea, kung saan 4 na ASEAN countries ang umaangkin sa bahagi nito at inaangkin din ng China. Itong ASEAN Summit na ito, Maris, ang unang pagpupulong ng mga ASEAN leaders mula nang magsumiti ang Pilipinas ng memorial sa UN Arbitration Tribunal sa ating claim sa pinagtatalo ng teritoryo. At maliban sa ASEAN Plenary, may mga related summits din sa susunod na 2 araw sa pagitan ng ASEAN at India, ASEAN at China, at ASEAN at Australia. At yan po ang latest mula dito sa Napido sa Myanmar. Balik sa iyo, Maris. Ivan, dun sa China, hindi nagkaroon ng puwang para mapag-usapan yung tensyon sa West Philippine Sea at hindi rin nagkaroon ng puwang para sa politika. Diyan ba sa Myanmar, posibleng magkaroon ng pagkakataon or bilateral meetings para mapag-usapan man lang itong topic o yung issue tungkol sa pinag-aagawang teritoryo? Maris, sa briefing ni Assistant Secretary Charles Jose bago tayo magtungo dito sa Myanmar, walang nakaschedule na... Alright, susubukan po nating balikan si Ivan Mayrina, pero base po dun sa kanyang binanggit kanina, mukhang wala raw pong schedule ang mga ganitong klase ng mga bilateral meetings para mapag-usapan ang ganitong usapin o yung tungkol dun sa tensyon sa pinag-aagawang mga teritoryo. Itinanggi ni PNP Chief Director General Alan Purisima na may lupain siya sa Talisay, Batangas. Yan ay matapos lumabas ang bali-balitang isang lupaing pang-agrikultura ang kanyang nabili umano roon. Hindi rin umano ito idiniklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ipinag-utos ni Purisima na imbestigahan kung bakit nadawit ang kanyang pangalan sa issue. Naghain ng reklamo sa ombudsman ang journalist group na Freedom Fund for Filipino Journalists laban sa 2 opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at PNP. Kaugnayan sa pagbabawal sa media na makapag-cover ng pagdinig kaugnay sa Maguindanao Massacre. Ayon sa grupo, 14 pa lang ng Agosto nang pagbawalan silang papasukin at mag-cover sa pagdinig. Akala nila pansamantala lang ito pero hanggang ngayon daw ay hindi sila pinapapasok kaya naisipan nilang magsampa ng reklamo. Tingin ng FFFJ, pamamaslang sa press freedom at access to information ang ginagawang pagpigil sa kanila. Nawawalan daw ng silbi ang demokrasya. Ayon naman kay PNP spokesperson na Police Chief Superintendent Wilvin Mayor, kinikilala nila ang papel ng media na magbigay ng impormasyon kaugnay sa pagdinig ng Maguindanao Massacre. Ngunit ang korte pa rin daw ang magdedesisyon kung ano ang dapat ipatupad. Wala pa namang komento dito ang BJMP. Magandang umaga po. Tila naiinip na si Pangulong Noynoy Aquino sa usad na investigasyon ng Senado sa mga alegasyon laban kay Vice President Jejomar Binay. Giit niya bakit hindi sabay-sabay na ilabas ang mga ebidensya kung meron man nang matapos ang pagdinig at makabalik na ang mga senador sa kanilang mga kailangang gawin. Sabi ng Pangulo sa huling araw ng APEC Summit sa China. May news to go si Cara David. Kung si Pangulong Aquino ang tatanungin, nais niya sanang ilabas na ng Senado ang lahat ng ebidensya nito tungkol kay Vice President Jejomar Binay para matapos at makumpleto na ang investigasyon.
Naiinip na rin kasi si Pinoy sa pautay-utay na paglalabas ng mga aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. I would have to respect the whole equal branch, no? But at the same time, parang the request is does it have to be in dribs and drabs? No? Can we not have the whole list? Yeah, is the proof really, particularly, is the proof really there? Is it substantial proof? Meron siyang prueba, meron akusasyon, minsanan, di ba? Lumabas yung totoo, no? Kasuhan yung dapat kasuhan, i-absuerte yung wala. Tapos, balik tayo sa lahat na kailangan gawin. Sinabi ito ni Pinoy matapos siyang tanungin tungkol sa pagtawag niya kamakailan kay Senate President Franklin Drilon. Ipinakiusap daw kasi sa kanya ni Vice President Binay na hilingin kay Drilon na ipatigil ng investigasyon. Pero ayon sa Pangulo, hindi niya nais ipatigil ang investigasyon. Ang nais lang niya, makumpleto na ito agad para makatuon ng muli ang Senado sa mga iba pa nitong gawain. May balance in politics sa kay responsibilities natin dito. And I'd like to think that we have responsible members in the Senate who are attending to the other functions besides this. So kumbaga mas maganda kung ma-conclude as early as possible. Well, parang every question that there is, you need the answer as soon as possible. Sa kanyang huling araw sa Beijing, China para sa APEC Economic Leaders Meeting, sinabi ng Pangulo na nagkaroon sila ng pagkakataon ni Chinese President Xi Jinping na makapag-usap ng sandali. Pagkatapos ng APEC Leaders Meeting at tree planting ceremony, sinabi raw sa kanya ni President Xi na kinikilala nito ang mahabang relasyon sa kasaysayan ng Pilipinas at China at sana raw makapag-usap silang muli para makahanap ng paraan para maayos ang sigalot sa South China Sea. Ikinatuwa ni Pangulong Aquino ang pahayag na ito ng Pangulo ng China. Mainam raw na bukas ng muli sa pakikipag-usap ang China, pero hindi raw ibig sabihin nito na ititigil na ng Pilipinas ang ating pagdulog sa United Nations Arbitration Panel. Susubukan daw nila ang lahat ng strategiya para makahanap ng mapayapang solusyon sa problema sa West Philippine Sea. Mula dito sa Beijing, China, Cara David, GMA News. Sa Binyan, Laguna, inimbestigahan na kung may kasabwat ang naarestong sospek sa pagpatay at panggagahasa sa isang 8 taong gulang na bata. At kapag natiyak na minor de edad pa ang suspect, ililipat siya sa kustudiya ng DSWD. May news to go si Von Aquino. Alas 7 kagabi nang mahuli ng mga pulis sa Barangay Santo Tomas ang suspect sa hinihinalang panggagahasa at pagpatay sa 8 taong gulang na batang babae sa Binyan, Laguna. Kwento ng mga pulis, habang hinahanap nila ang suspect sa Barangay Santo Tomas, biglang nasira ang headlight ng kanilang mobile. Nang huminto sila sa lugar, di nila inaasahang dito nila makikita at maaaresto ang suspect. Nawalan kami ng ilaw ng 7 p.m. sa isang spot, sa isang area. At doon sa area na yon, bumaba kami at around 10 to 15 minutes nakita namin itong tao. May CCTV kami, meron kaming witness na nagpapatibay na positive identified siya. Nasa kasama ng bata. Tinangka pa raw tumakas ng suspect pero agad siyang dinampot ng mga pulis. Hindi pa maibigay ng mga pulis ang buong pagkakakilanlan ng suspect dahil minor de edad daw ito. Ito sabi niya kasi according to them family niya is minor din. Pero titingnan namin, siyempre we need proof. Pakitaan nila kami ng ebidensya na siya nga isang minor. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya ng biktima na nahuli na ang suspect. Pero hindi raw dito nagtatapos ang kanilang paghahanap ng hustisya. Ako po ay nagpapasalamat at nabigyan ng katarungan kaagad ang anak ko. Ang dapat po dyan sa ginawa sa anak ko ay nahuli siya. Kung ano pong ginawa sa anak ko, mas masahol pa dapat ang gawin sa kanya. Sa akin po, hindi pa rin, kulang pa rin po sa akin sa nangyari sa aking anak. Nahuli lang po. Pero ang gusto ko, kung ano nangyari sa anak ko, sana doon sa gumawa ng anak ko, ganun din, kamatayan din ang kaparusahan din. Hindi lang din daw ang 8 taong gulang na bata ang muntikang mabiktima ng suspect. Kwento ng 10 taong gulang na kapatid ng biktima. Isinakay umano sila sa bisikleta ng suspect umaga ng Linggo. Nauna raw siya hanggang ang biktima naman ang sumunod na isinakay nito. Inuli niya ang loob ng anak kong yung pangatlo po. Tapos ito naman po ang inangkas niya. Sabi niya di nakaikot na po na isang ikot. Sabi niya, iikot daw siya ulit. Sabi naman nito, Kuya, babalik ako, diyan lang kami sa ibaba. Yung pala, yung sabi ng anak ko na babalik siya, siguro po, malayo na po pinagdala sa kanya.
Von Aquino, GMA News. I am ready. GMA Road Watch. Serbisyong totoo ng GMA News. 9:44 na po ng umaga, narito na ang GMA Road Watch para sa mga kapuso nating on the go. Katuwang po ang Waze. Silipin natin ang lagay ng trapiko sa Araneta Avenue sa Quezon City kung saan may kumalat kaninang madaling araw na nasa 100 sako ng chicken feeds. Bagamat naibalita na po natin na natanggal na po yan, makikita natin sa magkabilang lanes ay napakabigat pa po ng daloy ng mga sasakyan dahil pula po ang kulay ng lane. Itong dalawang lane na ito, yung mga papunta po sa itong pataas na ito ay papunta sa E. Rodriguez mula N. Domingo, habang yung pababa naman ay papuntang N. Domingo, Quezon City at San Juan. So mapapansin niyo po, nasa 18 kilometers to 24 kilometers po yung average speed na mga sasakyan dyan sa magkabilang lanes po na yan. Kaya sa mga kapuso po natin na ayaw maipit sa mabigat na daloy ng trapiko, gumamit na po tayo ng ibang mga alternatibong ruta. Gamit naman po ang MMDA traffic camera, tingnan natin ang lagay sa Katipunan Avenue, Quezon City. Yung sa kanan pong bahagi ay papuntang Pasig at Taguig, habang yung nasa kaliwa naman po ay papuntang Tandang Sora. Sa mga oras na ito ay maluwag po ang magkabilang lanes. Nagkakaroon lamang po ng build-up yung papunta po ng Tandang Sora dahil may stoplight po dyan. Ito po ang latest mula sa GMA Road Watch. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Tiniyak ng Toll Regulatory Board na masusi nilang pag-aaralan ang petisyon sa taas pasahe sa mga expressway bago nila ito desisyonan. Pero ang ilang biyaherong dumaraan sa SLEX, kabado na dahil baka tumaas din daw ang pasahe dahil dito. May news to go si Chino Gaston. Sakto sa mga biyahe ng mga bakasyonista kasunod ng pagdiriwang ng bagong taon, simula January 1, 2015, gustong magtaas ng singil sa toll ang pamunuan ng North Luzon Expressway. 15% ang hirit, 7 pesos na dagdag agad yan sa mga kotse, jeep, pickup at iba pang maliliit na sasakyan papunta sa Marilao, Bulacan. Mas mahal pa kung mas malaki tulad ng mga bus. Mas mahal din kung mas malayo ang biyahe, lalo yung mga papuntang Central at Northern Luzon. Mas malalaki naman ang hiling na dagdag singil sa mga expressway patungo sa mga probinsya sa Southern Luzon. Pero wala pang eksaktong kwenta. 33% sa Southern Luzon o SLEX at 16% sa kadugtong nitong Star Tollway. 25% naman sa Cavitex. Mas mahal ang bayad kung mas malayo ang biyahe at kung mas malaki ang sasakyan tulad ng mga bus. Tiniyak naman ng Toll Regulatory Board na masusi nitong pag-aaralan ng petisyon bago ito desisyonan. Meron pong powers naman ng TRB to grant a provisional approval. Kung sila po ay makaka-comply dun sa requirements for any provisional adjustment. Ang mga nakausap ko sa ilang bus terminal sa Pasay City na biyahe SLEX, kabado na. Baka raw kasi sa kanila ipasa ng mga bus company ang tiyak ng dagdag nilang gastos dahil sa toll hike. Siyempre sir, dahil magtatas din ang bayad sa sa bus. May masasakyan ba kayo iba? Wala eh. Toll fee dito sa expressway, ano po? Wala eh, puro bus lang din naman dumadaan doon, di ba? Wala pang tugon ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines kung magtataas ng pamasahe. Pero paniwala ng ilang bus driver, hindi agad maapektuhan ang pamasahe. Pwede naman apektado ang mga pasahero niyan eh. Kasi sa company naman yung yung kakarga ng company. Chino Gaston, GMA News. Sa karagatan ng Camiguin at Bohol, isa umanong ulo ng tao ang nakita ng mga mangingisda sa loob ng tiyan ng nahuli nilang pating. Nasa state of decomposition na raw ang natagpo ang ulo. Agad din nila itong itinapon ang katawan ng pating sa dagat matapos silang kunin ang palikpik at ulo nito para ibenta. Tinatayang nasa 300 kilo ang timbang na nahuling tiger shark. At balikan po natin ang issue tungkol kay Vice President Jejomar Binay at Senador Antonio Trillanes IV. Hindi daw ito yung unang pagkakataon na inatrasan ni Vice President Binay si Senador Trillanes ayon mismo sa Senador. Sabi ni Trillanes, dahil bahagi ng oposisyon si Binay noong 2007, magkakasama silang nagplanong mag-aklas noon. Ang pangako ni Binay na alkalde noon ng Makati, makikipag-ugnayan sa urban poor, tauhan sa City Hall at mga estudyante at sama-sama silang magmamarcha sa Ayala Triangle. Pero sa mismong araw na naganap ang tinaguriang Manila Pen Siege noong November 29, 2007, hindi nagpakita si Binay.
muntik na raw malagay sa panganib ang buhay ni Trillanes kung hindi dahil sa tulong ng media. Matatandaang ang Manila Pen Siege ang ginawang pag-aklas si Trillanes kasama sina retired General Danilo Lim, dating Vice President Eufesto Gingona at ilang Magdalo soldiers para ipanawagang bumaba sa pwesto si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ilang oras matapos ang pag-aaklas, sumugod ang tropa ng gobyerno sa hotel gamit ang isang armored personnel carrier. Ilang taga-media ang dinampot noon para imbestigahan. Tingin ng kampo ni Binay, may ibang dahilan si Trillanes sa pagpuntirya niya sa Vice Presidente. Lumalabas pala ngayon, hindi lang pala politika itong dahilan ni Antonio Trillanes. Ang isa pang dahilan, mukhang may personal na galit siya kasi sa tingin niya, hindi siya sinuportahan. Si VP Binay ho ay isang abogado. Hindi ho siya sasama sa kahit anong bagay na labag sa saligang batas. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. May mga pag-ulang mararanasan po sa silangang bahagi ng bansa ngayong araw. Base sa datos ng The Weather Company, may mahihina hanggang katamtamang pag-ulan sa may Bicol Region sa Luzon ngayong umaga. Posible naman ang mahihinang pag-ulan sa iba pang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa na magkaroon ng pag-ulan ngayong araw. Mahihina hanggang katamtamang pag-ulan din ang maaaring maranasan sa silangang bahagi ng Visayas, lalo na sa gabi. Sa ngayon kasi, nakakaapekto sa may Bicol Region at sa silangang Visayas ang isang low-pressure area na huling namataan ng Pag-asa sa layong 605 kilometers sa silangan ng Surigao City. Hindi naman daw ito inaasahang magiging bagyo. Sa Mindanao naman, posible ang mahihinang pag-ulan sa ilang bahagi. Yan po ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Arestado ang 4 na lalaking nakuna ng armas at pampasabog. Kabilang sa kanila ang isang pulis na umaming supplier ng armas ng grupo. Target umano nilang hold upin ang isang negosyante. May news to go si JP Soriano. Intratech Assault Rifle, Colt Commander Pistol, metal spikes at iba pang uri ng mga matataas na kalibre ng baril at pampasabog ang narecover sa 4 na inarestong lalaki sa parking lot ng isang mall sa Las Piñas. Isa sa kanila, pulis pa man din. Kaya nung una, kahit armado ang mga kasama ni PO3 Magdaleno Pasha Jr., hindi muna sila sinita na nakakitang pulis. Pero tumawag pa rin daw siya ng mga kasama at nang lapitan nila ang grupo. Biglang tumakbo. So hinabol nila, bakit tumakbo pulis. So hinol sila lahat doon kasama yung 3 na laman nung sakyan. Yun nga, na-recover sa kanila ito. Dahil sa mga dalang armas at pampasabog, inaresto ang grupo. Kumanta pa raw ang isa sa kanila sa Las Piñas Police. May target daw silang hold upin na negosyante. Inamin ng isang miyembro nila that may target sila rito somewhere in Alabang na nagko-commit lang daw, may dalang malaking halaga ng pera at yun daw ang target nila. Umamin din daw ang 3 kasama ng pulis na dati na silang nango-hold up sa ilang lugar sa Bulacan at Maynila. Pero itinanggi nila ito nang makausap ng GMA News ang mga na-recover sa kanila. Bibenta po namin. Kaya na niyong bebenta? Diyan po may kausap po kami. Magkano niyong bebenta? Depende po sa pag-uusapan. Hindi ko rin po gano'ng kilala, sir. Si Pasha naman, umamin daw na supplier nila ng baril. Yung nagiging involvement niya, parang siya yung nagpro-provide ng mga gamit para dito sa mga to. Sino mang tiwaling pulis sa aming kasamahan, hindi kami mag-aatubiling hulihin. Hindi umarap sa GMA News si Pasha para mahingan sana ng pahayag. Na-recover din mula sa mga sospek ang ilang ATM, ID na nakapangalan sa ibang tao at mahigit 20,000 cash at mga cellphone na mga sospek. JP Soriano, GMA News. Mamayang hapon na po, inaasahan darating sa bansa mahigit 100 Pilipinong peacekeepers mula Liberia. Pero didiretso sila sa isang isla sa Naik, Cavite kung saan sila ika-quarantine ng 21 araw. Ni hindi sila pwedeng salubungin ng kanilang kaanak. Narito po ang report. Ito ang Caballo Island sa Naik, Cavite. Sa islang ito didiretso ang 133 miyembro ng Philippine contingent ng United Nations sa Liberia. 108 ang mga sundalo ng AFP, 24 ang mula sa hanay ng pulisya at isang taga-BJMP. Ipinasilip ng AFP ang loob ng Caballo Island. Kompleto sa pasilidad at tiniyak nilang magiging komportable ang mga peacekeeper. Ang mga tent kung nasaan ang kanilang mga higaan, di aircon. Meron ding hiwalay na liguan at water station.
May wifi, signal ng telepono at kumpleto rin ang mga gamit para sa pag-ehersisyo at iba pang recreational activity. Bilang bahagi ng protocol, 21 araw na mananatili sa quarantine facility sa isla ang mga sundalo para matiyak na ligtas sila sa sakit na Ebola. Pero nauna nang nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na negatibo sa Ebola virus ang mga Pilipinong sundalo batay sa medical screening ng UN. Ang pag-quarantine sa kanila ay tugon ng AFP sa kampanya para panatilihing Ebola virus-free ang bansa. Humingi naman ng pangunawa ang AFP sa mga pamilya at kaanak na sabik nang makita ang mga magbabalik na sundalo. Para sa kaligtasan ng lahat, pinayuhan ng kanilang mga pamilya na huwag nang pumunta sa Villamor Air Base sa Pasay kung saan lalapag ang UN chartered flight sa kayang Philippine contingent. We will clear the place. There will be no other aircraft. This is just to, again, add precautionary measure. Bagamat naiintindihan ito ng kanilang pamilya, hindi pa rin naiwasang malungkot ng ilan dahil hindi pa rin nila makakasama ang kanilang mahal sa buhay. Masaya po. Tapos po yung mga times po na like nag-graduation po ako, wala po si Papa, nag-birthday po ako, wala po si Papa. Ayun po. Hindi po kasi nakakamiss po kasi Papa. Maliit lang naman po yung kanang 21 days sa matagal namin na paghintayan. Mapapaghintayan din po namin yun. Mga kapuso, iniimbitahan po namin kayong sumali sa Ask Away, the GMA News Facebook Q&A mamayang alas 4 po hanggang alas 5 ng hapon. Kasama po ang bida ng ilustrado na si Alden Richards. Sa loob ng isang oras, sasagutin ng Kapuso Actor ang inyong mga tanong sa GMA News Facebook page. I-like lamang ang official Facebook account ng GMA News at abangan ng Ask Away kasama si Alden Richards mamaya. Nagdulot ng pagbagal sa daloy ng trapiko ang mahigit 100 sako ng chicken feeds na kumalat sa Araneta Avenue sa Quezon City. Kwento ng driver, kumalas at bumigay ang tali sa mga sako kaya natanggal ang mga ito mula sa pagkakasalansan. Itinanggi naman ng driver na overloaded sila dahil 500 sako lang daw ang karga nila, gayong nasa mahigit 600 sako ang kapasidad ng kanilang truck. Sa ngayon, nahakot na ang mga nalaglag na mga sako ng pagkain sa manok at naitabi na rin ang truck na may karga nito. November 12, 1979, kinoronahan si Melanie Marquez bilang kauna-unahang Pilipinang Miss International sa Tokyo, Japan. 15 taong gulang lamang siya nang makuha ang korona. Bukod sa taglay na ganda, napansin din si Marquez dahil sa kanyang personalidad at sagot sa question and answer portion. Tinanong kasi siya kung anong parte ng kanyang katawan ang gusto niyang baguhin. Sagot niya, wala siyang babaguhin dahil kontento raw siya, lalo na sa kanyang mahabang legs. Matapos ang pageant, naging modelo at aktres si Marquez. Ipinagtanggol ni Health Secretary Enrique Ona ang pagkuha nila ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV10 para sa vaccination program ng gobyerno. Itinanggi niyang nakausap niya ang manufacturer ng bakuna. Aniya hindi pa malinaw noon na mas maganda ang anyay mas mahal na PCV13 kumpara sa PCV10. At ang naging konsiderasyon nila sa pagpili ay ang presyo. Mas mahal kasi ng halos $1 ang PCV13 kaysa PCV10 para sa mahigit 300,000 bata. Pero ang PCV13 ang nirerekomenda ng World Health Organization dahil mas maraming sakit ang napipigilan nito, hindi lamang pneumonia. Bago mag-leave si Ona, pumili siya ng mga miyembro ng Independent Review Committee na tututok sa issue. Tiniyak niyang magiging tapat at mabusisi ang Review Committee. Samantala, ilang grupo ang nakilos protesta sa labas ng tanggapan ng Department of Health para batikusin ang kakulangan umano ng paghahanda ng gobyerno laban sa sakit na Ebola. May news to go si Maki Pulido. Maki. June ongoing yung programa ng Alliance of Health Workers dito sa tapat ng Department of Health. Actually, nagkakaroon na nga ng traffic dahil we are occupying one lane dito sa tapat ng Department of Health. Pero bakit ba sila nandito? Unang-una, nandito sila para iangan, ireklamo at punahin ang Department of Health dahil puro press release lang daw ang ginagawa nitong sinasabi na handa na ang Pilipinas o ang Department of Health dito sa banta
banta ng Ebola virus. So gusto ko nga lapitan, meron kasi silang hinanda rito na parang poster kung saan ito yung dapat daw kasi according to the World Health Organization na dapat hazmat, na dapat gagamitin ng isang health worker sakaling kumprontahin nga ang isang pasyente na may Ebola virus. Pero kanina, alam mo, interesting, June, tinatapunan nila itong lab gown na to ng kung ano-anong fluid katulad ng kape, Coke, etc. para raw ipakita na itong gown na to na ginagamit ng ating mga health workers sa mga pampublikong ospital ay easily penetrated by any liquid. Tama po ba yun, sir? In fact, nung binuhusan nga nila to, makikita ninyo na basa na raw sa loob at meron ng contact sa skin yung fluid na itinapon sa gown na ito. Ngayon, itong gown na ito ay isang personal protective equipment na siya namang normal na ginagamit sa lahat ng mga pampublikong ospital sakali ngang may kailangan daw silang aalagaan ng pasyenteng may Ebola. Wala pa tayong hazmat. Ito yung sinasabi ng mga tagapagsalita ng Alliance of Health Workers. Kaya sila natatakot, lalo na raw na ang Pilipinas, alam naman natin yan, June, marami tayong mga kababayan na overseas Filipino workers. So isang dapat lang na paghandaan nga itong banta ng Ebola sa pagpasok at nakakalungkot daw na kahit anong sinabi na ng Department of Health sa media o sa report nila kay Pangulong Aquino ay sa totoo lamang na ang frontliners natin, ang mga health workers ay hindi talaga handa. Kahit na mga protective gears, wala sila sakaling magkaroon ng Ebola. So maliban dito, June, sa kakulangan nga sa handa sa Ebola ay binabatikos rin nila. Actually, what they were calling for was the resignation of Secretary Ona. Nung kinalampag nila ang gate ng Department of Health, ang hinihingi nila ay ang pagbibitiw ni Ona. Ang sinasabi nila, maliban kasi doon sa sinasabi nga na question o yung pinaiimbestiga na maling gamot na ginamit o binili ng Department of Health, dapat daw imbestigahan at i-audit lahat ng mga kontrata, hard and soft projects na pinasok ni Secretary Ona at ng Department of Health dahil ang duda nila ay meron na ring ibang kaso pa ng corruption. So June, alas 8:30 ng umaga nagsimula ito. Maya-maya lamang ay magpapack up na rin ang grupo ng Alliance of Health Workers, pati Health Alliance for Democracy para tapusin na rin itong kanilang kilos protesta sa tapat ng Department of Health. June? Maki, meron bang tsansa na meron man lang makipagdialogo sa mga grupong nagpoprotesta na yan mula naman sa liderato ng Department of Health? Maki? You were asking kung may chance o gusto ba nilang makipagdialogo dito sa mga opisyal ng DOH. Yung taga-Department of Health man lang maging open, at least meron lumabas dyan kahit yung kanilang representative na ma-address din naman yung concerns ng mga nagrarally dyan sa labas, Maki. Ng ating mga health workers. So far,